Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Good evening everyone! Kami po ay masayang-masaya ngayong gabing ito dahil syempre makakasama natin ang mga estudyante ng Diliman College. Tama ba ako? O inakyat mo, friend? Ulitin na, ayun, mga interns from Diliman College! Woo! Live dito sa ating studio at 'di ba, mga bata sila. Kasi bata ko. Natawa sila, ba't ganun? Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin syempre ang mas bata dito. At sa tingin ko, pinakabata sa lahat. Walang iba, kundi si Attorney Danny Concepcion. Magandang gabi sa iyo, Mare. O, tingnan mo. Ang bilis, ha? At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, Alam mo, hello. Sa mga lawyers, Yes. meron kaming kasabihan. Ano kasabihan yan? Yun daw papuri na hindi mo naman deserve Ganun. ay slander in disguise. Pati pa ako ba? Dedemanda pa ako ng di oras. Ganun ba yun? Okay, yun. Sige. Praise undeserved Is a slander in disguise. Tingnan. Nagbabalat kayong, anong tawag mo dyan? Panglalait. Di ba? Panlalait ba talaga yun? Di ba? Bakit Yung papuring hindi, ano ba sa Karapat Tagalog? dapat. Hindi mo na-deserve. okay. Yung papuring hindi mo Hindi mo. na-deserve ay isang panglalait na nakabalat kayo. Ayan. Nakabalat kayo. Balat kayo is Disguise. disguise. Okay, Disguise. ayan. Sige. So anyway, bakit i-welcome mo muna yung mga interns natin dito na nagbabalat kayo? Nagdi-disguise silang lahat na abogado, hindi naman. Hindi naman sila nagdi-disguise. Joke lang. Pero Okay. batiin natin sila kasi nandito sila para may matutunan. Yan. May Hindi- matututunan kaya. Hindi sa law. Hindi sa law. But anyway, nakakatuwa na ang mga kabataan natin ngayon ay parang open na ang kanilang maisipan sa mga ganitong bagay. Mas maganda nga, mas maaga di ba? Totoo yan. Kaya I'm happy for you guys at dahil marami kayong matututunan mula sa amin ngayong araw na ito. Hindi pala sa amin, sa kanya lang. Okay, so anyway. Hindi, ang matututunan naman nila sa iyo Ano? kung paano mag-host. Ayan, tama. Para, di ba? Tama Para yan, sabi nila, ha? ganun pala mag-host. Ha? Oo, pwede Balahura. pala nating gayahin. Ayan. Si Mare. Ayan. Natuwa ako sa'yo Ang galing talaga. niyang mag-host. Ang galing-galing talaga. Parang may utang ako dito. Parang mamaya maniningil. Well, anyway, so attorney, dahil nga gusto na natin silang mabigyan ng maraming kaalaman, sabihin mo na yung number para makatawag na sila. Ay, hindi yung intern, ha? Hindi, Kayong hindi. mga nanonood Hindi. sa ating programa, pwede po kayong mag-text o tumawag. Kung Globe po ang inyong cellphone, sa 0954-310-0331 po kayo dadial kung Globe. Pero kung Smart naman, ay 0961-770-8807 naman po ang inyong igagamitin sa pagte-text o pagtawag. Kung kayo po ay nag-text at hindi namin nasagot dun sa araw na itinext ninyo, huwag po kayong malungkot sapagkat ipipila namin ang inyong text message at sa mga susunod na episode ay masasagot din po namin yan. Ayun. So, yun naman ang aming pangako sa inyo na lahat na magte-text dito, tatalakayin natin. Parang kanta ni Nino? Valera. Sino? Anong first name ni? Si Ray. Ray Valera. Pangako sa'yo. Ayan. Basta kilala ko yung actors doon. Paglalaban ko. Basta ako Christine Hermosa at saka ano yan Di ba tama ako? Christine Hermosa and si Jericho Rosales. Malay ko, hindi pa. Si Sa'yo, Fernando po Jr. tsaka Susan Roses. Oo nga.
Na? Hindi naman. Hindi, Parang hindi. nanay ko na yata yun. Okay. Sige. But anyway, eto na po ang ating first question. Are you ready? Sige, go. Sige, si Mia, siya ay 34 years old ng Quezon City. Nag-hire kami ng contractor para sa commercial space renovation na may total contract na 300,000 pesos. At nakapagbayad na kami ng 280,000 pesos dahil sa paulit-ulit nilang request na mag-advance. Pero nang dumating na ang deadline, wala pang 50% ang natapos. At bigla nilang sinabing hindi na nila matatapos ang proyekto dahil sa bankruptcy. Pumayag sila sa refund arrangement namin pero hindi rin nila ito tinutupad. At kalauna naman ay tumakas na sila at lumipat sa ibang probinsya gamit ang maling address. Sinubukan naming magpabarangay at lumapit sa pulis pero sinabihan kaming mag-file na lang ng kaso sa RTC dahil wala na silang jurisdiction at may kontrata raw ito. Paano naman namin mahahabol ang refund at mapapanagot ang mga kontraktor na ito? Fly by night. Talagang malaking problema po yan. Kaya nga, para maproteksyonan ang isang nagpapagawa, ay kinakailangan na hindi niya ibinabayad ng buo yung presyo na napagkasunduan. Kaya nga dapat ay may progress billing. Anong ang ibig tawag sabihin doon. ng progress billing? Pagka nagawa mo na ang hanggang dito, ay merong kambayad. So pag hindi pa nagawa, wag mong babayaran. I-terminate mo na yung kontrata. Kasi nga, most likely, magkakaproblema ka na. Correct. Okay. Yung pong provision na yon ay para sa protection ninyo. Kaya nga inilalagay yon dahil sa napakahirap po talagang maghabol. Correct. Okay. Ngayon, tama yung sinabi nung pulis, ano? Magsasampa po kayo ng kaso for estafa laban doon sa taon na kausap ninyo. Ang problema nito, maisampa man ang kaso, hindi naman kasi mag-a-appear na yan eh. Pag isinampa Wala po, na eh, nagtatago na nga daw eh. Pag isinampa po natin yung complaint sa prosecutor's office, siyempre, kinakailangan na padalhan ng pasabi ng prosecutor yung taong idinidemanda natin para sumagot. At kung hindi siya sasagot, ay ipa-file ng prosecutor most likely yung kaso sa husgado. Pero saan niya ipadadala? Hindi nga natin alam ang address. Meron naman siyang huling address. Di tignan natin. Okay, assuming na ipinadala natin dun sa kanyang huling address at hindi na sumipot, di isasampa ng piskal yung kaso sa husgado. Ay maglalabas naman niya ng husgado ng warrant. Hahanapin natin yung taong arestuhin, okay, para ma-aresto. Kasi kinakailangang ma-aresto yung tao na idinimanda natin within a certain period of time. Pag hindi siya na-aresto, babalik ng pulis yung warrant sa husgado at magre-report na hindi ho namin makita yung arestuhin. Parang si ano yan? Yung nagtatago na may kinalaman sa sabong. Nawawala, di ba? Hindi hindi ma-aresto. makita. But anyway, siguro naman, ako paano yan kung maling pangalan? Ayun na nga, kaya nga may problema. Alam niyo sa criminal case, hanggat hindi po nahuhuli yung akusado at hindi po siya naa-arraign, ay hindi po uusad ang kaso. Parang, hindi ko alam kung bad news, good news yung sinasabi mo. Siyempre bad news yun. Kasi, paano mo siya mapipilit magbayad? Hindi naman siya maaaresto at yung kasong isinampa mo ay hindi naman uusad. Ang tanong ko doon, pag may warrant of arrest, hindi ba yun okay? May warrant na siya. Hindi ba si may warrant din? Yung may kinalaman sa manok, di ba? May warrant yon pero hindi makita kung nasaan. Kasi mapera yon nagtatago. Saan mo dadamputin? Di ba? Yun Ngayon, lang. para madamput yan, gagastos ka pa eh. Talaga? Siyempre, gagastos ka pa sa paghahanap. Baka kinakailangan mo ng detective, kinakailangan mo na
may magbantay sa social media Yes. para makita kung nag-social media siya, nag-post. Maraming nahuli sa dahil Social sa media, totoo dahil yan. nag-post lang Nag-post. sila sa social media Totoo ay yan, totoo nalaman kung nasan sila nahuli. Pero yun, talagang mag-google ka ng panahon para magbantay sa social media at baka kinakailangan mo ring gumastos para ito ay Umusad. para malaman natin kung nasaan Correct. siya, maaresto at umusad ang kaso. Okay. So, nasa sayo yan kung willing ka pang gumastos doon sa natalo mo ng pera. Di ba? Kasi baka mamaya kumuha ka na ang... Kasi abogado, hindi naman Abogado. pwedeng libre yung abogado. Kasi sa ngayon, ang libreng abogado yung PAW. Oo. Pero magpapagawa ng commercial space O sasabihin, mayroon kang May pang-business pambayad ka eh. hindi yan nahawakan Ayun ng lang. PAW. Okay. Di kukuha ngayon siya ng isang pribadong abogado, nababayaran niya ng acceptance fee. Nako. Minsan na acceptance fee, mas mahal pa dun sa dun sa kaso mismo Kaya parang Di ba? yung iba, wag na lang tayo mag-file ng kaso. Masakit sa ulo. Kasi Oo. maggagastos pa tayo. So parang ano yan? Learn from your mistakes, ganon? Kumbaga, huhulihin natin yung hold upper, na-hold up tayo. Di ba? Na-hold up. Na-hold up pa tayo ng pangalawang beses. Ay, anyway, mag-ingat-ingat ho talaga pag pera ang pinag-uusapan. Mag-ingat kung kanino magbibitaw ng pera at kung may kontrata, siguraduhin talaga na tama yung kontrata. Hindi ba? Anyway, eto na. Si Ramon naman ay from Zambales. Imagine, si Ramon, 54 years old. Attorney, Zambales na nakakarating yung... may Zambales, may Bakit Cavite. naman? Ang lalayo na. Hindi naman liblib ang Sambales. Hindi, pero ibig sabihin, ang lalayo na, wala na sa NCR. May napakagandang beach doon. Oo, totoo yan. At Napunta saka ka na hindi. ba ron? Sa Oo, nakapunta na ako sa magandang beach? Iba, Zambales. Doon ba yung Anbaya sa iba? Bataan yun. Bataan ba yun? Sorry. Akala ko. Bataan yun. Akala ko Sambales na yung Okay. Anbaya. Anyway, it's beautiful. I've been there. Sige. Okay. So, eto na ha. We've been living on a shoreline property for almost 30 years. But a public official or lawyer is blocking a renovation and allegedly used influence to stop permits despite no court order. Our house is within 20 meters of the tide area, and there are concerns about easement versus titled land. There are also reports of bias from local officials and even alleged property damage without legal demolition order. What legal remedies can we pursue? Injunction ba daw? Administrative cases? Or ano ang pwede sa sitwasyon na ito? Ay, di ba? Dugo-dugo ilong ko dito, ha? Hindi, pero English. mahirap yung kaso niya Kasi inaamin niya na yung kanilang bahay ay nasa Shoreline. shoreline. Oo nga. Alam nyo kasi may pagbabawal talaga na ikaw ay mag-build sa shoreline. Bakit? Bakit? Sige. Oo, Because kasi safety. At saka hindi safety mo, at saka yung obstruction. Okay, at saka yung mga maggagamit ng beach. Kasi po ang mga beaches ay public property. Hindi ito na, sa totoo lang, yung beach mismo, hindi yan nalalagyan ng titulo. Oo, Ang tama. nalalagyan lang ng titulo, yung lupa after ng beach. Kaya hindi po pwedeng ma-appropriate ng isang tao yung beach. Mukhang nandun na sila sa beach, nandun na yung property niya. Correct. Sabi niya kasi 30 years. Pero yun nga po, ang sinasabi ni attorney, hindi porke matagal na yun, tama. Maski isang taong kayong nandun, hindi rin ho ito magiging inyo. Oo. Kasi kung ito ay pinagbabawal po kasi na iyan ay matituluhan. Pero hindi ko rin alam, kung kasi sinabi lang niya shoreline, ina-assume ko na kaya nakakagawa ng hakbang yung mga official official, at lawyer oo. ay sapagkat may violation siya. So yun yung dahilan. yun So ang hindi dahilan. dahil sa merong padrino Merong yung lawyer. may influence, Oo, et cetera, et oo. cetera. Kundi Pero may valid reason. Baka ang tingin ko, baka may valid reason po. Yan, Pero okay. hindi rin ako sigurado dahil hindi ko nga nakita. Correct. Hindi So, ko naman nakita. what is the best way, attorney, to check a property kung ito ay kung pwede ka dun sa property na yun o wala? Saan pwedeng mag-check? Ang pinakamaganda po nito, kasi technical ito Okay, ang pinakamaganda po nito ay
sumangguni kayo sa isang lawyer na nandyan sa lugar ninyo, Okay. na mayroong experience sa ganitong usapin. Okay. Kung hindi naman, ayaw ninyo, pumunta kayo doon sa DENR. DENR. Regional office kung saan, nasa Zambales eh. Yes. Punta kayo doon sa regional office ng DENR. May mga abogado po ron. Pwede po kayong dumulog. Yan. At saka siguro, At tanongin nyo, dalinan nyo yung mga mapa nyo. yes, oo, At tama. yung pong abogado ron sa DENR ang mauunang magbigay ng payo sa inyo. Tama. At saka medyo may pagka-expertise din yung Kasi kailangan sila yung yan eh. Oo. sila kasi yung nakakaalam ng batas para mapangalagaan ang mga beaches. Opo. Ayan. Alright, Ramon, medyo cool heads lang tayo, no? Itanong natin, malay mo may karapatan ka, malay mo kaya mo palang magawa ng paraan dun sa ibang other sides of your property, para at least kung hindi ka, kasi alam mo kung gumastos ka na, tapos nandiyan na, tapos patitibag sa'yo, ang sakit nun So ngayon habang hindi ka pa gumagastos, tanungin mo Hindi, na. pero sila kasi 30 years ago, nagtayo na sila. Pwede ba silang mapaalis doon? Ay, syempre, kung bawal sa batas eh. Hindi ko mo 30 years ka nang nandun, nagiging legal yung Yan. ginawa mo. Yun Illegal pa rin yun. At pwedeng ipahinto o ipaalis. Yan. Okay. So, good luck sa'yo, Ramon, ha? Doon sa sinabi ni attorney, pumunta ka na kaagad para maproteksyonan mo rin ang sarili mo. Kasi Okay. kadalasan gano'n ang sinasabi, ang tagal-tagal na namin dito, ngayon pa kami paalisin. Oo. Kasi in the first place, tumayo kayo dyan, illegal na. Mali na. Okay. Hindi nagiging legal simply because You've been lumipas ang there. panahon. Correct. So, okay. Eto naman, si Che ng Maynila, 29 years old. Hi, attorney. We graduated from college 7 years ago. Pero hanggang ngayon, delayed pa rin po yung original na diploma namin. O sakto, dapat tinatanong nyo talaga si President Danny Concepcion dyan. At binigyan lang kami ng local diploma. After repeated follow-ups with the school, we also tried raising this matter with SHED before, pero walang naging clear resolution. Is this valid and proper na may legal remedy po ba kami dito na kahit na matagal na? And what agency should we approach? And approach na ang CHED. Hindi, pero yun ang iniisip ko 7 years hindi binibigyan diploma? Ano kaya ang dahilan? Bakit hindi sila Okay, mag-issue ng normal. diploma? Ikaw, naging presidente ka ng UP, naging presidente ka ngayon ng CEU. Ang mga ganitong klaseng diploma, maintindihan ko, hindi agad-agad, di ba? Hindi naman yung pag nag-graduate ka, minsan papel lang yun. Pangalawa, hindi sinabi kung yung bang kolehiyo niya ay pribado or pampubliko. or pampubliko. Kasi Okay. po kung state university or college, yung or local government university, kakasuhan po natin sila administratively. Ganon. Okay. Irereklamo. Kung SUC yan, pwede niyong ireklamo sa CHED. Pero ang sabi nung, hindi raw halos pinansin ng CHED. Oo nga, ba't kaya ka ganun? Kaya nga kasi ang interesado ngayon ako malaman, ano kaya ang dahilan? Kaya nga. Kung bakit hindi ini-issue yung diploma? Ano Pero kaya? usually, attorney, Sa inyo, private. Sa private. O, paano? Merong hindi nababayaran na utang sa tuition. Kaya hindi na-i-issuehan. Kaya hindi na-i-issue. Okay. Sasabihin, pagka ho kasi in-issue na namin tong diploma tsaka Wala na transcript silang niyo, hawak sa'yo. hindi na ho kasi kayo babalik dito para magbayad. Okay. Okay. Ang tanong ko naman pangalawa, usually naman, pag klaro, walang problema, usually gaano katagal ang pag-i-issue nyo ng diploma? Baka dapat dun sa araw ng graduation, dapat ready na yung diploma nila eh. Hindi naman nangyayari yun. Hindi, Kasi siguro, not ang in- tagal nag-print. Not in CEU. Okay, fine. Case closed. Okay. So, in short, dapat, right there and then, when you graduate. But, may leeway naman din siguro yung ibang eskwelahan. Pero kaya talagang iniisip ko, ano kaya, Rason. hindi naman siguro rason na wala silang papel. Di ba? Wala silang Baka walang pipirma. baka wala silang perang pang-print ng diploma. Di ba? Diploma lang yun eh. Ano nga Mura kayang lang rason, yun. Ano no? kaya ang rason at bakit na-delay yung kanilang diploma? Paano sila ngayon? Saan sila pupunta? Okay, ang isang iniisip ko kasi alam mo yung private schools, private colleges, yung mga gagraduate dyan, binibigyan ng SO, yung special order
ng, I think, CHED yata nagbibigay. Para ano? ano yung SO? Para ma-confirm na ikaw ay estudyante sa college na yan. Hindi ko alam kung sa college yun kasi sa high school alam ko ganun. Pero 7 years. Pero 7 years na, ano Bakit kaya? Pwede bang ganito na lang? Sino ba yung tumawag sa atin? Ay, sino nag-text niyan? Uy, text nyo naman siya. Itanong nyo naman, ano kaya ang... Ano daw ba ang dahilan? At ilan sila na hindi nakuhanan? Kasi baka isa lang siya. At Baka saka hindi meron siya pa siyang nagbayad. sinabi ng local diploma. Ngayon ko lang nadinig yung local diploma. Bakit Ano meron kaya yung bang... local? May imported? Imported? May imported? Baka imported yung papel. Imported yung papel. Kasi local diploma. Hindi, sige, itanong natin para mas klaro. Ha? Balikan natin kasi yan. talagang hindi ko maubos maisip kung ano ang dahilan para hindi ilabas yung original. Na diploma. At ang binigay lang daw sa kanila local. Ano kaya yung local diploma? Di ba kasi alam nyo, importante ang diploma, lalong-lalo na kung ikaw ay magtatrabaho abroad. Kasi hinihingi Hinihingi yon. yung kopya ng diploma at saka yung Yes. transcript. Yes, Yung oo. transcript Minsan of ganon, records. ha? TOR. Pag dito naman sa mismong Pilipinas lang, minsan kahit na yung transcript, pwede na eh. Minsan hindi naman hinihingi talaga yung diploma. Pero minsan pag nasa ibang bansa, at lalo na yung mga nasa healthcare, importante yung diploma na yan, di ba? Nakikita nila kung ano yun. Hindi ba nila alam na napakadaling magpagawa ng diploma sa recto? Di ba? Recto lang katapat yan. Ay, hindi ko nga sinasabi eh. Maniwala ka ba na nung ako presidente ng UP, Oo. may mga nakita kaming diploma Mm. na UP. At ako yung pangalan ko yung nakalagay sa Sa baba, nakapirma. Pero hindi ko pirma. O, hindi ikaw ang presidente ng UP. Pangalan ko yun nandun. Pero yung Hindi pirma, siya yung presidente. pero yung Okay. pirma, hindi ko pirma. Pero pangalan ko yung nakalagay. Kaya nga, ang tawag dyan. Ay peking diploma. Di ba? Peki yan. Okay. Maraming peki. Marami. Okay, marami peki. talaga. Hindi naman natin Mamemeki na rin lang. maliban. Booking pa. Booking na booking. Ayan. But anyway, sabi nga natin, importante talagang diploma. Balikan natin yan ha, text nyo ha, tawagan natin. Kawawa naman eh. Sige, para masagot ni attorney at maibigay ang tamang Para payo. malaman natin ang punot dulo niyan. Correct. Okay. At dahil punot dulo, kanina, puno, dulo na ngayon. Ngayon closing na. Closing na. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabing ito at sana'y marami kayong natutunan. At alam nyo na, bawal ang peke, original dapat. Okay, ako ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and Babe Castro. Danny Concepcion po, abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Kumusta na nanay? Nanay, kamusta na? O di ba? Ang sinasabi ko nga lagi, ang nanay at tatay lang ang napaka number one fan natin kahit saan tayo pumupunta. Ngayon, hindi ko na binabati yung aking favorite mother-in-law. Binati mo na rin eh. Ngayon. Kasi pero hindi na siya nanonood eh. Kasi hindi sa TV. Minsan pag medyo hirap nga naman ng gadget. TV ang gusto niya. Sa internet ayaw niya. Nahirapan siya. Kaya Okay. hindi na natin babatiin yung aking Favorite mother-in-law. Okay. Bye!